napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So what's up mga kabiyaya, mga Davercads, another chismis na naman. Ito viral ngayon to, no? Hindi sa totoo lang, ngayon ko lang din to nalaman. Dito ko nga itong ring light, masyadong ano yung best luck natin. Hindi, ngayon ko lang to nalaman tong issue ni Willie Revillame at ng ABS-CBN. No? Pag-usapan din natin to si Willie. Oh. Dahil ibinasura ng Korte Suprema ang 1 billion worth na kasong isinampa ng ABS-CBN Corporation laban sa TV host na si Willie Revillame noong 2010. Yan ang pag-usapan natin, no, mga kabiyaya, mga Davercads. Siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So bago ang lahat na yan, meron pa ako dito ipapanood sa inyo. Ito, nung nakaraan pa to eh. Willie versus Nanay Christopher Min. So, wait lang, hinapin lang natin yung video na yun. No? Eto. Breaking news, kasado na ang kaso kay Willie Revillame. Prayer rally, ano na naman ba to? At meron din, anong tong prayer, ano tong kaso ni Willie na naman? Na ibininta. Ano na naman tong kaso na naman to ni Willie? Panoorin nga natin. Alam nyo to si Willie, tatakbo kasi tong senador. At alam nyo naman, tayo ay DDS vlogger or Duterte vloggers, no? So, tayo ay dumidepensa kay Tatay Digong at sa 10 ng kanyang pamilya. So, isa to si Willie sa sa susuportahan ko gagawa ng siyempre kapartido siya. So panoorin natin. Mga ka-showbiz finds, narito na ang issue na kailangan nyong malaman ngayon. Willie Revillame hindi matanggap ang mga akusasyon na ibinintang sa kanya sa kanyang pagiging balahura sa ginanap na prayer rally sa Davao City. Pambababoy at pamamahiya nito sa mga Davaoeños naging dahilan para siya ay ipadampot at ipakulong. To fake news? Parang wala naman ako nabalitaan na pinadampot si Willie. Christopher Min may ibinulgar tungkol kay Willie Revillame. Ano kaya ito? Alamin na nga natin ang buong ulat ng balita, kaya naman huwag na natin patagalin pa, tara't Gilan mo kami. Wala naman kami nabalita na nakulong si Willie. Naging usap-usapan ang pangalan ni Willie Revillame matapos nga ang ginanap na prayer rally sa Davao City. Ang rally nga na ito ay dinaluhan ng iba't ibang mga politiko, partikular ang former president ng Pilipinas noon na si Rodrigo Roa Duterte. Naging diskusyon ng rally na ito ang kapayapaan at talagang magkaroon na ng pagkakaisa ang bawat mga Pilipino, partikular ang mga Davaoeños. Bagaman ito nga ay prayer rally, maraming mga nagsasabi na walang halong pamumulitika at diskusyon na may kaugnay sa kahit anumang talakayan na may kaugnay sa politika. Ngunit taliwas nga ang nangyari para sa mga perspektibo ng mga nanonood, pati na rin ng mga netizens. Dahil hinaluan raw nila ito ng pamumulitika. Dahil ayon nga sa sinabi ni Willie Revillame, ay handang-handa na raw ito na tumakbo bilang senador sa darating. Yan ang hindi magets ng iba. No, hindi nila magets yan kasi nga, 'di ba? Isipin niyo ang daming tao doon. Tapos lahat pa ng media nakatapat, nakatutok sa kanila. So pagkakataon mo na yun para makapag-promote, no? Makapag-anunsyo na ikaw ay tatakbo sa darating na halalan. Hindi pa mumulitika, hindi hindi yung sinasabi nilang propaganda, yun hindi ganun, no?
Forget prayer rally, wala nang hindi ang boring nun. Isip-isip nga kayo nyo, hindi maintindihan ng iba eh. So, hindi dapat prayer lang. Kung puro dasal doon, alos 9 na oras sila doon puro dasal, di nag-uwian yung iba doon, inantok. Tsaka pagkakataon na ng isang tatakbong personalidad, isang tatakbong tao na tatakbo bilang senator, pagkakataon na nila, yung kasi maraming nakaantabay, lahat ng media nakatutok doon sa prayer rally ni Tatay Digong. Kaso yung mga maikitid na ang utak dyan, hindi nila maintindihan. Na eleksyon. Samantala, dahil nga pinag-uusapan ngayon si Willie Revillame tungkol sa kanyang speech sa prayer rally, ay hindi naman inasahan ng mga netizens at lahat ng mga Davaoeños na magkakaroon ng pambababoy at pagiging balahura ang ginanap na rally. Maraming mga netizens ang nagsasabi na ginawang show ni Willie Revillame ang prayer rally dahil nga mayroon pang mga backup dancers ang sumasayaw at talaga nga namang marami ang Yan, nagtaka at nagalit sa mga maraming nababuyan o maraming tinigasan. Ano mo talaga? Nababuyan ba sila? Yung mga vlogger diyan yung mga vlogger diyan na Colorum. Yung mga bayaran na vlogger diyan. Ako pala yung Colorum. Si Colorum, alam niyo ba tao Colorum? Wala naman kasi akong team. Sarili lang ako, wala akong team, wala akong GC. Lahat yan, wala ako, basta alam ko tama si Tatay Digong at nasa tama yung sinusuportahan ko. Yun lang, wala akong team. Colorum. Pagdating sa politics pagdating sa showbiz, siyempre TBJ defender tayo. Marami daw nabastusan. Bakit tinigasan? Ginawa ni Willie. Agaran nga itong pinag-usapan sa social media, partikular ng vlogger na si Christopher Min. Hindi nagustuhan ng vlogger ang ginawa ni Willie Revillame. At dito nga ay sumasang-ayon din ang lahat ng mga netizens sa kanilang mga nakita na ang prayer rally ay supposedly taimtim at talagang nananalangin at walang dapat haluan ng kahit anumang pambababoy. Alam nyo, itong si Nanay Christopher Min, isa rin sa malapit sa akin. Nanay Christopher Min at Willie, alam ko matagal na talagang may mga may may iringan, no? So dito naman, about dito sa prayer dito sa sinabi ni Nanay Christopher Min, no? Dito, para sa akin kasi ang katulad niyan naman, nagdarasal. Buti sana kung habang nagdarasal, biglang nag-show si Willie. Yun, parang nakakabastos talaga yun. Nagdarasal tapos biglang may igiling-giling, diba? Ayun talaga, yun ang masama dun. Pero tapos na yung prayer, no? Tapos na yung nagdasal, tsaka nagsusulputan yung mga yung mga sinabi ni Tatay Digong, yung anunsyo ni Willie Revillame. Tapos itong igiling-giling. Yung mga babaeng mga sexy daw sa prayer rally. Sa akin, hindi naman pang babastos to kasi hindi naman sinabayan yung nagdarasal Tapos na magdasal bago doon lumabas yung mga yan. So sa bagay, bisa kasi iba-iba rin talaga opinion ng mga tao. So hindi na natin talagang mapiplease. No? So tuloy pa natin. Pagsasayaw na walang kinalaman sa pagdarasal. Ayon nga sa vlog, ay talaga nga namang galit na galit ang vlogger na si Christopher Min dahil ayon daw sa ginawa ni Willie Revillame ay pawang kinagagalitan at pinapahiya nito ang mga tao. Kaya ayon kay Christopher Min ay dapat pagbayaran at magsalita si Willie Revillame tungkol dito. Ayon naman sa kanyang mga kasama sa gusto ata kasi ng ibang tao kapag prayer, tinatawag na prayer rally, dapat kumpleto Prayer rally with the dance, with the Willie show, with the real tukan, and the Bulgaran show.
Dapat yun nata yung gusto kasi marami ako nababasa na mga comments, sabi nila. Bakit rally ang pamagat? Dapat hindi daw ganun yung pamagat. Kasi yun, yung pamagat. Prayer rally with the Wawawin and the Bulgaran Real Tukan Show. Dapat pala ganun, no? Ay hindi raw applicable na tumakbo bilang senador ang isang tao kung balahura at hindi sanay rumespeto ng kapwa Pilipino. Si Willie Revillame nga ang kanilang tinutukoy rito. Kaya naman masasabing hindi karapat-dapat si Willie Revillame sa loob ng Senado. Naku. Sinabi rin ni Christopher Min na kung darating na ang eleksyon ay piliin ng mabuti ang kanilang ibobotong mga senador. At huwag sana nating itolerate ang mga tao at may mga kapangyarihan na ibaba ang dignidad ng kapwa Pilipino. Ayon din kay Christopher Min ay hindi raw pinapakinggan ni Willie Revillame ang mga tao, bagkus puro galit ang nasa puso nito. Kaya naman, bakit raw ba tatakbo ang mga taong katulad ni Willie Revillame kung sa sarili nga ay hindi maayos at talagang pinuno ng kapusukan ang kanyang puso. Samantala, wala pa namang pahayag dito si Willie Revillame. Kaya naman, ganun na lamang ang paghihintay ng mga netizens na humingi raw sana ng paumanhin si Willie Revillame sa kanyang mga nasaktan. Kaya naman, anong masasabi mo sa issue na ito? Hindi ko lang alam kung ano yung dating pinagtalunan ni Nanay Christy Permin at nito ni Willie. Pero alam ko meron eh. Hindi ko na lang tanda kung ano yun. So may iba pa talaga silang hidwaan. Ika nga nila, hidwaan. Sana yung isang video. Pero alam ko meron pa dito eh. Baka nandito yun yung about kay Willie. Kay Willie at kay Nanay Christy Permin. Hindi ko lang alam ha. Hanapin natin ako, mukhang nabura ko na nga. So dito na lang tayo. Ito. Willie Revillame pumirma na ng kontrata. Babalik na ang Wawawin sa GMA. Ewan ko lang kung totoo po ito ha. Hindi natin alam kung totoo to, no? So panoorin na lang din natin. Baka alay nyo naman, totoo na nakapirma na ng kontrata. Paghiwalay sa Tingnan natin. Tingnan natin ang lakas ni Willie Revillame. Pero hindi biro ha. Hindi pa rin pwedeng gawing biro tong si Willie. Maraming sumusuporta dito. Marami rin namang din kasi natulungan niyan kahit paano. May mga balibalita sa entertainment industry na ang sikat na television host na si Willie Revillame ay muling magbabalik sa GMA Network. Halos isang taon matapos makipaghiwalay sa All TV ng mga bilyar. Balik na ba talaga? Sa kaugnay na balita, formal na ngang naglabas ng opisyal na pahayag ng GMA Network hinggil sa pagtatapos ng Kapuso Noontime Show na tahanang pinakamasaya. Noong Huwebes, March 7, 2024, alam nyo, mas kumita pa siguro ang Tape Incorporated kung tawag dito, kung pumayag sila sa gusto ni Willie Revillame, no? Kasi ang gusto ni Willie noong mga panahon na yun ay magiging host siya. Sige, ako magiging host. Pero yung title, Wawawin, hindi Itbulaga. Na hindi naman agad sinangayunan ng mga aluso. Siguro kung nagkataon na nagkasundo sila nun. Mas okay ba? Baka hanggang ngayon may noontime show pa ang Tape Incorporated. So pinairal kasi yung pride, yung kanilang pagiging gahaman ika ng mga netizen, no? Kasi gahaman tawag sa kanila eh. Lahat na lang daw inangkin nila. Ewan ko nga dun sa sa Itbulaga YouTube channel eh, kung ano mangyayari dun eh. Wala pa rin akong balita dun. Sana mabawi na rin yun. Kasi Itbulaga, tapos TVJ rin nandun. Sana mabawi na yun, no, yung sa channel na yun. naman ang Tape Incorporated
producer ng Tahanang Pinakamasaya, na hanggang noong araw na lang ang pag-ere ng nasabing noontime show. Sabado, hindi natin malilimutan, lahat ng ito ay alay namin para sa inyo mula sa Tigilan mo kami, Paolo, no? Tumakbo ka CR. ng Kung ka umiyak, tigilan mo kami. mula pa noong 1979 sa pamamagitan ng Itbulaga hanggang ngayon dito sa Tahanang Pinakamasaya! Okay. Wala na. Tape, it is with heavy heart that we inform our televiewers that our noontime show, Tahanang Pinakamasaya, on Kapuso Network, GMA7, will no longer be on air effective March 8, 2024. Okay. Iba-iba na rin yung mga ano ngayon, no, yung mga vlogger, no, kanya-kanyang diskarte na din sa mga ganito kahit fake news eh. Wala na. Wawawin, TikTok Clock, It's Showtime, or yung dating Itbulaga. Nagsimula ngang kumalat ang balita nang ang verified Facebook page ng Wawawin na palabas ni Willie Revillame ay nag-share ng post mula sa isang DJ na nagngangalang John De La Cruz. Ang post ay nagpapahiwatig ng potensyal na pagbabalik ni Revillame sa GMA Network para sa isang noontime show. Ang balitang ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon sa mga tagahanga at taga-subaybay, habang ang ilan ay nagpahayag ng pananabik sa pag-asang makita muli si Revillame sa GMA Network. Marami ang sabik na naghihintay sa pagbabalik ni Revillame sa telebisyon. Lalo na't hindi natupad ang plano na bumalik noong nakaraang taon sa pamamagitan ng istasyon ng gobyerno na PTV4 at IBC13. Ayon sa mga ulat, ang pag-alis ni Revillame sa All TV noong nakaraang taon ay bunsod ng kanyang pagnanais na huwag maging pabigat sa pananalapi ng network. Kusang loob niyang hiniling na wakasan ang kanyang kontrata, ayaw tanggapin ang kanyang sweldo habang hindi aktibong nagtatrabaho, lalo na't ang mga programa sa All TV ay na-hold ng network para sa pag-aayos ng signal. Kung magkatotoo ang mga chismis, ito ay nangangahulugan ng muling pagsasama ni Revillame sa GMA Network mula nang umalis siya noong 2022 para sumali sa network na Hindi, alam niyo ba kung bakit napapaisip kami na totoo ngang magbabalik na si Willie Revillame sa GMA? Kasi nga isipin niyo, tatakbo siyang senador. So halaga sa isang politiko na tumatakbo or isang personalidad na tumatakbo bilang isang politiko or senador katulad ni Willie na araw-araw pong may expose sa TV. Napakalaking tulong na sa kanila nun. Kaya talagang baka kagatin ni Willie Revillame yung pride niya dyan sa nangyaring alitan nila dyan sa GMA. At baka tuluyan niya talaga ng pasukin yan. Kaya nga napapaisip kami na baka totoo nga talaga na si Willie nga. Okay, ano to? Daming galit kay Robin Padilla at Villar sa pagkampi kay Kibuloy. Okay, mamaya re-reactionan kita. Wait lang, i-save ko muna yung yung video mo. Ang big sasabihin nitong daming galit. Paano mo nabilang yun? Mga vlogger ngayon, todo na lang no? Yung tipong parang walang sapat na basihan, basta mag-react lang. Okay, tingnan natin to. Ito, breaking news, no? Okay, screen recorder natin para makita nyo dyan sa ating ikaw, lumayas ka muna dyan. Okay, yan. Bali, pinost po ito 4 hours ago ng Wawawin. Binasura ng Korte Suprema ang 1 billion worth na kasong isinampa ng ABS-CBN Corporation laban sa TV host na si Willie Revillame noong 2010.
Matatandaan na nung 2010, nagsampa ng kaso ang ABS-CBN laban kay Willie Revillame dahil daw sa breach of contract. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam yan. Comment nyo nga dyan. Ang claim ng Lopez Lead TV Giant nilabag daw ni Willie Revillame ang kontrata nito sa ABS-CBN na hanggang September 11 pa dapat nang lumipat si Willie sa TV5 noong 2010 para gawin ang primetime game show na Willing Willie. Sa panayam naman ng Action Alert, noon sinabi ni Willie na mismong ABS-CBN naman ang nagsabi na sa kanya na ayaw na daw sa kanya ng publiko at inalok na gumawa ng isang weekly show sa Studio 23, ang The Punk of channel ng Kapamilya Network. Ito kaya to, no? So panalo pala si Willie. So nako, alam ko Mr. Willie Revillame, kung sakaling mapanood mo tong video ko, pingin laptop, charot. Hindi. Alam mo tong issue na to, gagamitin sa iyo to ng mga kalaban mo. Oo, tandaan mo yan. So ito yung comment pa rito. Panalo tayo. Para sa chance na matawagan ni Kuya Willie. So dahil pa rin kay Willie Revillame, ang dami pa rin sumusuport. Biri mo ilang yung nito, ilang yung react nito, 1.5 yung react, yung comment, no. Yan, may tumawa ba? Meron 19. Hindi talaga mawawala yun. So yun lang, no. Hindi ko kasi naabutan yun yung about, hindi ko kasi, siguro hindi pa ako nagre-reaction, no? Yung kay Willie Revillame na yun, na about dun sa tawag dito, yung about dun sa ABS-CBN, nag-away pala sila. Manalo daw sila. So yun, no, mga kabiyaya, mga ka-DDS, mga ka-Dabbercads, ano pong masasabi nyo, no, sa mga gustong bumoto dyan kay Willie sa darating na halalan? Comment nga kayo dyan. Dapat ba si Willie Revillame sa ating gobyerno? Dapat ba na iboto siya bilang senador? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Kaya maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye.